every night kasi lock-in yun eh. So we had the luxury of staying with each other. Papanoorin namin yung trabaho ng isa't isa. My God! Yun. So, to all the kids or to whoever watches, it's the moment. It's what you're doing now. That's the most enriching. It's the work. It's the work. Not the who, not the how big the project was. It's really what we're doing. Yung trabaho talaga. Hindi na ginagawa niyo ito ng ilang taon na, did you ever feel na parang was there ever a point na you felt I want to do something else? I always want to do something else. As in give up singing ba? Never give up. Yun eh. I can change kung anong klaseng singer ako, kung anong gusto kong gawing trabaho. Di ako kakanta, aarte ako ngayon. But I will never quit acting. I will never quit wanting the best for my family and focusing on them, taking our trips. This is Chrissy, by the way. My best friend was my best interest at art. Always. Anyway, sorry, love ko yan eh. And ano yun? Kasi naman eh, Chrissy, yung train of thought ko eh. She does not have my best interest at art. Pero yun, it's the same thing. I do the singing and I do the acting because I want to do this for my family, because it's one thing. But I want it for fame. I never wanted. Yun sa Duyan ng Magiting, kasi di ba yung scene ni Paulo O'Hara, parang napakahaba, napakadami ng lines. Paano mo yung nagawa? Like, paano nyo yung nagawa? One shot lang ba yun? Or Ano siya? Technically, one shot siya kasi we only did it again for the change ng POV ng camera. Yun lang. So, one take siya. And it's theater. Kasi 'di ba, ang teatro wala namang retake yan eh. So, yung approach ni Dustin was mag-reading, mag-rehearse, batuhan hanggang komportable na siya sa sistema mo. And then take. Pero yung mga reading namin hindi dun sa venue. Sa Henner Street Cafe kami. Kay Jojit Lorenzo kami nagre-reading. Pagdating ng take ng day ng shoot, I was there at 6 PM. Nag-makeup ako. Sumalang ako ng 8. Nakauwi ako before midnight. Ang sarap, di ba? Saan ka nakakita ng taping na not even a quarter of a day? medyo ano yung topic ng movie, no? Parang controversial. So, ano yung thoughts mo nung unang na-present sa yung project? Gusto ko kasi ng project na pati ikaw mapapa-examine ka ng sarili mong convictions. So, yun, una pa lang. Tapos yung karakter ko, 'di ba? Parang ito yung mga aawayin ko sa tunay na buhay, ganun. Pero kailangan mapakita yung mga ganung tao At kailangan mapakita na parang ikaw lang yun. They make the same human mistakes. They have the same reasons. Konti lang nandun ka na. Konti lang nandito ka na. Parang yun na nga yung nakakatakot kasi pareho lang naman tayo ng gusto, di ba? Sa totoo lang, pareho lang naman tayo ng gusto. Iba lang yung mga pinanggagalingan ng mga alam natin. So, trust your goodness. Kasi minsan yung goodness na yun nawawala Minsan bigla kang mainit ulo, nagutom ka na, mainit na yung ulo mo, ano na yung sasabihin mo sa Twitter, o yun lang yun. Anong feeling na paulit-ulit pinapakinggan mo sa mga hits? Minsan nakakajahe. Yung parang tinugtog sa tabi mo, tapos parang so it makes me uncomfortable. But gustong-gusto ko na may nakaka-relate din sa kanta. Kasi ako lumaki akong ganun din ako magmahal ng kanta. Nauulit-ulitin ko hanggang kinain na ng cassette player yung cassette. Hindi nyo na maintindihan yung reference na yung kinakain ng cassette player yung cassette. Tapos gaganunin mo di ba? Gaganunin mo para bumalik. Yun, ganun ako. Pud-pud yan. So, bibili na naman ako ng bagong cassette sa Odyssey.
sa basement ng Ali Mall para lang mapakinggan yun ulit. Yan. Sa dami ng magagandang song, ano yung pinaka-paborito mo? Na lagi mong pinupusin? Ay, ang hirap niyan. Kasi maraming masasaktan na songwriter. Pero personally for you, ano yung parang ganung song na pag ito ang dami mong naaalala? Meron place in my heart ngayon kasi iba-iba. Minsan kung ako na lang sana ang tagal niyan, yung parang gusto ko pang masaya naman yung love life ko noon eh. Nung kinanta ko yun, masaya naman. Pero parang gusto ko magkaroon ng seryo, yung parang kahuhumalingan na hindi ako mahal. Para lang yung hugot totoo, yung gano'n. So hindi nangyari kasi happy yung love life ko noon. Pero may sinulat si Moy Ortiz, si Edith, tsaka si Margot Gallardo na kanta sa album ko with Viva. Title niya Ganun Lang Talaga. At ganun lang talaga ang pag-ibig sa iyo. Parang hanging nagdaan dyan sa puso mo. Akala ko noon tayo ng dalawa. Pag-ibig sa puso mo ngayon ay wala na. Tibali na lang, ganun lang talaga. Diba? May ganon, may ganon siya, may kirot siya na parang, okay lang. May ganon siyang feeling na gustong gusto ko. Kasi yun yung mga masarap kantahin, yung parang ang lungkot na pero nakangiti ka pa rin. Between sa kung ako na lang sa sino yung pinaka-favorite na nag-cover na sikat ni Sino? Si Aiza. Si Ice, pag may kinuhang kanta, kanya na yung kanta. Si Ice, sorry. Cut niyo yun, dined name ko siya. Sorry. Si Ice Segura. Okay. Dun sa Christmas song mo, since hindi pa siya pwedeng may line ba dun parang, may line dun sa song na parang ma-encapsulate yung buong song? Walang kasalo sa Noche Buena, wala ring regalong mabubuksan. Ang ganda. Christmas talaga. Pasko na naman, ikaw ba'y nasan? Meron bang pag-asang ika'y makapili muli? Sinisipon ako. Meron bang song na parang pinakanta sa'yo pero parang hindi mo feel naman siyang kantahin? Yung parang gano'n. Yung ano yung mga for you, mga worst song na feeling mo kinanta mo? Parang gano'n. Pero hindi mo to feel. Mangyayari talaga yan kasi ano kami, noon time show na minsan hindi bagay sa amin. Alam mo yun? Na dati actually ito na lang, gustong gusto ko siya kantahin kapag banda. Si Lady Marmalade. Favorite ko yan, Lady Marmalade. Tapos nung naging uso siya sa Moulin Rouge, tapos every week na lang sa ASAP yun yung kinakanta. Yung after a while nawawala yung magic niya eh. Yun lang naman. Pero meron na rin akong kanta na hindi ako fan ni April Boy. Hindi. Fan ako ni April Boy, pero hindi ako market ng music niya eh. Hindi talaga. Pero pag inaral mo na yung kanta niya, tapos ikaw na yung kakanta, dun mo marirealize, magic siya. Yung ganon. Magic si April Boy. Yung ganon. So pag kinanta mo, ay, iba siya. Isa pa yan si Vina Morales, oh my gosh. You know, because all the singers, meron kaming kaya ko gayahin si ganyan. Vina being one of them because her voice is so distinct. Try singing her songs. It's the hardest. Favorite ko sa kanya, sinulat niya. Ikaw ang tanging dahilan kung kaya't ang puso ko'y umiibig sa unang pagkakataon. Minsan na may matatanong, baka paghanga lang ang aking nararamdaman. Try. What? Ang galing. Vina,
everyone, di ba? Parang, everyone copies her and, try singing a Vina song in that voice, in that full voice. Good luck! Iba si Vina, iba si Jolina. Kasi diba, they're like Jolina is put in this mold. She wears the cookie stuff before, not the momshi Jolina. In the 90s, she's put in all this cookie stuff and she's the hip choo. You forget that this is a girl who came from 14K, bested as thousands of other kids to be in 14K, handpicked by Mr. C. And papaos-paos her voice. Again, yan na naman. Pag ganyan yung boses, wala na yan kasi papaos-paos. Ganda ng quality ng paos. And she sings from here. From here. When Jolina touches a song, it's never the same. Yun yung magic nila. So, sino ba? Sino ba talaga? May moment, di ba, sa stage na nakalimutan mo yung lyrics? Oo naman! Diyos ko! Speaking of Vina, meron kami... Ano ginagawa mo kapag yung gano'n? Swerte ko kasi si Vina yung kasama ko. Tapos pareho kami kasi yun yung time, yung talagang yung patong-patong na yung kantang aaralin namin. Tapos parang, okay, yung song nyo, this Sunday, J-Lo. J-Lo. Okay, alam natin yan. Biglang play, come on DJ, play that song. Hindi pa siya markado in my mind. Kala ko, let's get loud, di ba? Hindi, play. So sa isip ko, okay lang, nandyan si Vina. Sa isip niya, okay lang, nandyan si Between. Good luck sa aming dalawa. Pagdating doon, nagtingin na kami, tapos, adlib, sayaw, yun. Adlib, play, kung ano nang kinakanta namin. Pero yun, tumawid naman. Kasi wala namang nakahalata. Buti na lang hindi pa ata uso Twitter, no? Yung mga moment na sapawan, may mga... Or usually, ikaw yung na-accuse. Uy, damn, bait ako, poste ako. Pag pinanood, di ba, Lionheart? Pag nanood kayo, ako yung bababa. Ipapakinggan ko, nasaan yung wala, yung baba, sa baba. Hindi ako sasabay. Kasi, ang gulo na pag lahat kami sa taas, di ba? So, I will go down. Hindi ba madalas ang kinatatakutan yung pumiyok ng singer? May time ba na gano'n pero hindi naghahalata? May time na hindi nahahalata, may time na nahahalata. Pero feeling mo na yata nakapansin na. Ay hindi, pag singer, ikaw una mong critic. So, maski yung, alam mong, konti lang, gano'n, tapos sasabihin nila, oh, ang ganda ng vocal fry niya. Hindi, dai. Piyok yun. And it happens. Ang masaklap sa akin, I did Dreamgirls. Parang sa TV, hindi pa ata eh. So, I did Dreamgirls, wala akong choice. Maus ako na wala yung boses ko. And I still had to do the play. And yung good luck na talaga. After I'm changing ba? Ay, hindi. After and I'm telling you. That closes act 1. You're gonna love me! Yeah! Close. Labas ako. I did it! Wala na. Pagpasok ko ng act 2, the solution was, mag-ghost sing ako from another actor. Eh dahil yung nature ng Dreamgirls ad-lib, hindi ko na maalala yung original. So sa kanya ako sumusunod. By the score siya. So nagbabaw na ako, kumakanta pa yung boses. Okay. So dun ko, wala akong pake sa health, sa throat health. Wala akong pake. Doon nag-start. So, lesson. Kasi dati, gabi-gabi theater yan, di ba? Kakain kayo sa labas after. Wind down pa kayo. Di ba? Yun, puyat. Maski hindi ka uminom, di ba? 1 or 2 beers after the show. Maski walang 1 or 2 beers, the fact na hindi ka natulog, wala ka ng boses. So since then, sleep na lola mo. I sleep. yung stage fright na ka-experience ko. Kasi parang feeling ko comfortable ka na talaga. Ito yung comfort ko makipag-usap. Pero yung performing,
Palagi yan. Yun talaga. Fear Walang talaga. ritual, walang kailangan gawin or parang tingnan. Too big stretching. Too big stretching. Kailangan lahat ng hangin sa katawan mo lumabas. So mag-CR ka, mag-burp ka, umutut ka, gawin mo na lahat kasi dapat wala ang lamig sa katawan. Stretching ka, ganyan. Pag theater, yung pag isang kanta lang, okay lang yan. Bago ka kunan ng camera, okay lang yan. But stage, you really have to get all your hangin out. Mag-CR ka bago ka sumampa ng stage. As a singer, meron ka pa rin bang mga dream performance? Kasi parang lahat nakasama mo na, parang lahat nagawa mo na. Meron ka pa rin ba parang sana ito yung gusto kong ma-stage na performance or product? Sadly, wala na si Willie Cruz. Nagawa namin yun sa maliit na venue. I wanted that to be